Oo, tsaka balita ko nung nilabas daw, parang chinika na sa akin kanina. First day, 2 hours, 60%. 65% yung ano. Wait, hindi kayo import? Gano'n kayo ka. Pero syempre, alam nyo naman kung gano'n kayo ka-demanding. Kaya ano, in demand pagdating sa mga fans, di ba? And sa 15 years nyo, yung pinaka parang highlight, no? Top of mind. Highlight, I guess ito na yung pinaka naging highlight na. Yung preparations namin for the concert and kasi hindi rin naman namin, kasi we just wanted to celebrate yung 15th anniversary namin, so we're not really expecting na, alam mo yun, gusto lang talaga namin makipag-celebrate sa mga talagang fans namin. You know, yung existence namin as a band is December Avenue, yun lang gusto namin celebrate, so we're not really expecting na, alam mo, benta kami na tickets, so it doesn't really matter to us. Pero sumuwa kayo. Oo, natatakot nga kami nung umpisa kasi inisip namin, gusto lang sana namin medyo maliit lang, like for example, theater or smaller venues lang. Pero yun nga, kaya nung sinabi nila na gawin natin sa MOA Arena, so doon kami nagkaroon ng kaba na parang, shit, mapupuno ba natin yung MOA? Parang walang punta. Pero it's okay. Mag-standing na nga eh, diba? Nag-open na kayo ng bagong area sa Gili. And who pushed you para mag-MOA? Of course, our manager, Koy Busalia, and si Miss Nancy. That's nice. Yung iba, gusto nyo mag-share kung ano yung pinaka-memorable na moment nyo, top of mind, as December ano? Siguro kung sa memorable, ito na yun. Ito talaga 15, milestone event. Pero ano, moving forward, kasi syempre nakilala yung mga kanta ninyo as hugot songs, di ba? And moving forward, ano yung mga music that inspires you now and ano yung mga sinusulat nyo? What do you find yourself writing? Yeah, actually yung mga hugot songs is not, kumbaga parang we don't really label our music as hugot songs. Kasi I guess it's just the honesty of our music and the songs that we write na talagang nakaka-relate yung mga tao, and it resonates well with the people, especially if galing talaga sa nararamdaman mo yung sinusulat mo. Moving forward, I guess the sound, of course we're gonna explore different types of sound in the future. We're working on releasing new songs. Yung last release kasi namin na second album, which is yung Langit ng Bugaw, most of the songs, I mean all of the songs were in Filipino kasi. So after that, yung mga singles na release namin, we're trying to get back to our roots. Now we're releasing more English songs na din to cater yung mga fans namin from the Filipino. Wait lang. Yes. So kanina natanong ko na nga si Jen, no? Pero kayo ba, ano na yung percentage na kayo yung magsusunod yung OST ng Hello Lang Again? Wala kaming visibility. Sino yung manager niyo? I'm not sure. Parang naka-ready yung kanta. Guys, ito pa yung nyo. Parang gano'n ba yun? As much as possible, syempre gusto namin talaga. Pero we haven't heard from Direct Cathy pa yun. Anong sinulat yung kanta? Ano tong yung naka-ready raw na song that you're gonna release? The song is actually written by Jet. Yeah? Hindi mo naman shinare kanina. Oh. Hindi mo pala nagsulat eh. May Sorry yung kanta. Ikaw yung lagi na-heartbroken. Yes. So lahat ng mga kanta na sinusulat ko para sa kanya. Ayun pala yun. Yes. So, yung Mga experiences ko yun. Ako yun. So ano yun? Anong kanta yun? Kasi hindi pa yata pwede. Pwede naman. Ako naman pwede share. Ano lang naman, about ano lang. About ano lang? Ewan ko ba sa'yo? Ikaw magsulat? Tuloy mo naman. Personal experience din. Kasi about, sige, yung buod na lang, letting go. Letting go of someone na mas pinili mong maging masaya siya. Wow, nagparaya ka! Exactly! Ayun yung title? Nagparaya? Ay, guessing game pala to! Guessing game pala. Hindi mo na kailangan mag-explain. Yeah. Kaulaan eh. Pero may connection yun sa story nung wala naman. Actually, tungkol siya sa papaya talaga. Yung, alam ba, story na? Hindi yung song na nagparaya. Ay, so, sa kanya eh. Sa movie, hindi namin alam kung ano. Kumbaga, it's just readily available. Pero tayo ba?
Ha? Kung sakali. Sakali, Baka yeah. magtugma naman dun sa story. Direct ba kailangan? Why not? Direct. So hindi siya ginawa for that movie? No, 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 no. no. Yun yung hindi siya ginawa. No, no. Ito yung kunin sa soundtrack or OST natin. Hindi naman po. Kasi yung first time na yung ginamit yung Kundi Rin Like Ikaw sa first movie, it's actually a great opportunity for us and we're very thankful. So, of course, kung yung decision is nasa kanila naman po. So, if we're given the chance again, then why not? Pero if yung ibang artist naman bigyan ng pagkakataon, then we're happy for them. Also, ngayon gusto kasi yung yung issue, alam mo, kakalabas ng isang kapwa OPM ba? Ben and Ben yung singitan pag may game. Oy, magsalita din naman kayo kapag sumingit na ba kayo? Bakit? Ano ba? Anong nyo doon? Take? Anong hot take ng December Avenue doon? Tayo lang kasi sinilitan doon. Ay, kaya ba lagi Actually, yung song na Paraya, para po yun sa amin pala talaga. Bakit lagi kayo nagpaparaya? Opo eh. Lagi kayo nasisingitan? Hindi kayo yung No, hindi kami nasisingitan. So, Papaalam na. so ang nangyayari kasi, most of the organizers and yung events kasi, hindi talaga may iwasan yung mga delays sa lineup, sa sequence, and So, mausog na mausog, especially kung halimbawa kami yung last performer. So, kahit abutin na kami ng 1:00, 2:00, so wala kang magagawa. So, we just deal with it na, di ba? Instead of, asking the organizers na parang, di ba, bakit mag-alis kayo ng isang artist dyan sa sequence. So, naghihintay na May kami. pinapaalis na artist. So, actually, we have the privilege kasi we have a contract. We have the privilege to walk away kung delay na yung sequence. Pero we don't do it. You don't do it. Or syempre lalo na for the fans. Yes, saka nandoon na rin naman kami. Oo. Yeah. So, sayang din naman Yung travel. Yeah, and yung mga fans na naghihintay first. So, But what can you say about that? Yung mga parang